Sinabit kami mga bagong manifestations last week, 2 weeks ago. Dalawang bagong manifestation ang isinumite ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng mga high-profile individuals na sangkot sa umano'y mga maanomalyang proyekto, partikular sa flood control projects sa Bulacan at Davao Occidental. Gayunman tumanggi ng magbigay ng detalye si Secretary Vince Dizon at ipinaubaya na sa Ombudsman ang pag-aanunsyo nito. Maghahain din ng panibagong dokumento ang DPWH para naman sa kaso sa Cebu. Ayoko lang pangunahan kasi yung usapan namin ng ombudsman, silang mag-a-announce. No, merong isang, hindi referral, parang manifestation do sa current cases na dinagdag. Meron kami mga dinagdag na tao. Iba pa yung Cebu. Yung Cebu, this week ata namin i-refer yung Cebu. Pero meron kami mga dinagdag, may high-profile individuals doon. I think Bulacan. Okay. So And Davao Occidental. Ayon pa sa DPWH Chief, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Ombudsman kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Kinumpirma naman ng Office of the Ombudsman na hiniling sa kanila ng DPWH na magsampa ng kaso laban sa contractor na si Pacifico Curly Discaya dahil sa umano'y 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, lumabas sa mga affidavit na si Discaya ang itinuturing na beneficial owner ng kumpanyang sangkot sa proyekto o ang St. Timothy Construction Corp. Well, as far as I can reveal, a manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Discaya in the same case, sa Davao Occidental, where his wife is also already impleaded. So, nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Discaya ang may beneficial ownership. Samantala, bahagi ng reforma sa DPWH ay ang ipatutupad na bagong appointment at promotion process para sa mga opisyal ng ahensya. Today, I will sign a department order which will revise the existing department orders from the past to make promotion and appointment of district engineers, regional directors, assistant regional directors, and assistant district engineers down the line performance-based. Ayon kay Secretary Dizon, bukod sa basic requirements sa promotion at appointment, idaragdag nila ang technical performance criteria. Una na rito, ang pagiging maagap at pagkakaroon ng dekalidad na implementasyon ng mga proyekto. Gayon din pagdating sa pagkukumpuni at maintenance ng mga daan, tulay at iba pa. Maging ang mabilis na pagresponde o pag-aksyon tuwing may mga kalamidad. They will be judged by this. Pagka sila hindi pumasa dito, tanggal sila o papalitan sila immediately. Every year ang magiging measurement nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.